Bago pa man din makatulog itong panganay ko, grabe naman, napaka-hyper at nagtatatalon-talon na naman dito. And sa mga nagtatanong about dito sa sofa namin sa kwarto, ang ganda ng quality niyan. So wala pang alas 6 ng umaga yata niya, naligo na ako. Sabi ko ay gusto ko ulit magpaka-productive today. So ligo agad and then magpapatuyo lang ako ng buhok. Diba nung kailan nga nagpalit ako ng brand ng conditioner? Feeling ko hindi ako hiyang, binabalakubak ako. Sa mga balakubakin girlies out there, ano bang products ang gamit nyo? Let me know naman. So far, hiyang ako sa Head and Shoulders at saka cream cell. Ito nga pala yung bagong tumbler ni Pinggoy. So, in-unbox ko na siya para mahugasan ko na dahil ang dami nga naming hugasin sa sink. Pero bago pa man din ako magkikilos, kakain na muna ako. Buti lang may leftover pang kanin dito. Inamoy ko pa nga muna kasi baka panis na. Okay pa naman. Buti talaga lately. Itong si Pinggoy, every time nagsasaing siya, nagpapatak talaga siya ng suka sa rice cooker. Effective! Sinimot ko na nga yung kanin dito. So, bababarang ko lang muna ng tubig. Itong aming inner pot ng rice cooker and kita mo naman, ang daming hugasin. Paano ba naman kagabi? Hindi ako sumabay kay Pinggoy. So, automatic yan. Kapag hindi ka sumabay kay Pinggoy ng dinner, hindi niya nahuhugasan yung mga nandyan. So, ako na ang bahala dyan. Wala namang problema. Maliit na bagay. Alam mo, buti rin talaga. May natira pa ditong ulam. So, eto nga pala daw ay Pure Foods na corned beef. Kasi ang kinain ko kagabi, may leftover na fried chicken. So, para maiba naman, eto, magtsatsaa ako. Ayoko talaga ng tsaa madalas. Pero kapag feeling ko medyo bloated ako, doon ko lang naaalala, ay sige magtsaa nga ako. So ayan, for the tsaa na nga ako. Tapos yung tubig nga pala ng thermos namin, kahapon pa yan. In fairness, mainit pa naman. Kaya yung ganyang thermos, talagang lagi kong finiflex yan kasi worth it. Mura lang. Si Eloy nga pala sa YT, yung pinapanood ko sa TV habang kumakain ako. So nakaplay lang siya habang maghuhugas ako dito. Kasi kapag nanonood ako ng TV, bihirang-bihira lang naman. Eloy, Hazel King, AC's Life, kaso hindi na siya nagva-vlog ngayon. Jaya Kim, yun yung mga madalas na binibinge watch ko noon. Ang goal ko talaga today na gusto kong ma-achieve ay dahil sa likod nga ng pwesto ko ngayon dito sa may kusina, may mga storage boxes dyan. Basta ang daming gamit na nakatambak. So ang ending, parang ang sikip-sikip na namang tignan. Parang nung last week ba yun, may itim na metal rack dyan na nakaharang. Ngayon naman, kung ano-anong storage boxes, mga gamit ang nakatambak. Sabi ko, gagawin ko nga ng paraan. Pero in fairness naman talaga dito sa aming dish drainer. Napagkasya ko naman halos karamihan ng mga pinaghuhugasan ko tapos nalilipat-lipat pa nga yung lagay ng mga kutsara. So, eto yung mga labahin namin na galing doon sa CR kasi may hanging hamper kami doon sa pinto ng CR. Lalabas ko na siya dito sa laundry area dahil gusto ko nga rin malabhan na ito dahil natambakan na naman po kami ng labahin, gabundok na naman. Then maya-maya lang, nagising na nga si Pinggoy. So, nagulat siya dahil wala na nga hugasin. Tapos sabi niya, kumain ka na ba? Sabi ko, oo, kaso nagugutom pa rin ako. Sabi niya, sige, lulutuan kita. Ano bang gusto mo? Sabi ko, kung ano na lang yung meron dyan. Tapos, naalala ko, hala, bakit ganun? Kakakain ko lang kanina. Nagutom agad ako. Siguro epekto yun nung tsaa na ininom ko. So, may napansin si Pinggoy kasi yung mantika daw sa pan, parang nag-i-slide siya sa isang side. Baka hindi pantay daw yung patungan. So, tinanggal niya muna to doon sa gulong na patungan nga ng tangke. Hindi pa rin pantay. So, ibig sabihin yung sahig na nga yung hindi pantay. Nakakaloka. So, habang busy nga siya doon magluto, nag-binge watch naman ako ng mga vlogs ni Hazel King. Grabe talaga, nakaka-inspire tong batang ito. Tapos, inabot na ako ng mga hanggang alas 10 ng umaga, kakanood ng vlogs niya. Tapos, tinigilan ko na, sabi ko, baka abutin ako ng siyam-siyam dito. Wala pa akong nagagawa. Yung ganitong luto ng sunny side egg, yung gusto ko, yung medyo runny or medyo basa pa, yung gitna ng sunny side egg. Diyos ko, ang sarap. So, ayan na nga, naluto na rin yung kanin. Nakakatuwa rin yung ganitong pansandok ng kanin na included nga sa rice cooker kasi self-standing na nga siya. So anyway, kain na muna tayo. So aside nga pala sa egg, meron tayo ditong bologna or dila. Dila daw yung tawag dyan sa ibang lugar. So eto nga pala si Pinggoy. Sabi ko kasi sa kanya, love, dahil wala nga Netflix dito sa TV. How about install mo itong My Family Cinema din dito? Ito yung nabanggit ko sa huling vlog ko. Tapos hindi ko pala nasabi na pupunta ka muna sa site nila para ma-install mo nga ito. And ayan, parang yung interface niya mala Netflix lang naman. Then ayan yung plans nila and kung how much. Napansin na rin pala ni Pingo yung hinugasan kong bagong tumbler niya. So ayan, pinatuyo niya nga agad para maitabi niya na daw. Nagustuhan niya naman. Tapos ito pala, instead na pitchel, ganito na nga yung ginamit namin.
namin. Actually, pandagdag siya para easy na lang sa mga bata kumuha ng malamig na tubig sa ref. O, diba? Tapos, chinek ko lang din yung water tank nito. Hala, kahit pa paano may tubig nang na-absorb. Kasi, 3-in-1 to. Humidifier, dehumidifier, at saka air purifier. Kagabi ko lang talaga sinubukan yung dehumidifier mode niya. Meron na talaga nakukuliktang tubig kasi maliit yung water tank niya. So, kung ang hanap nyo ay humidifier, mas recommended ko itong higher kasi ang laki ng water tank niya. Tapos, may 3 level of buga pa yan ng mist. Ito nga pala, alisin ko na rin. Finally, itong mga sampay dito. Nag-uulan pa rin sa area and isang araw na lang yung titiisin kung makita itong mga karton dahil bukas, collection na ng mga basura dito sa lugar namin. So, matatanggal na yung mga boxes dyan sa gilid. Napansin ko medyo humina na rin yung ulan dito unlike ng mga nakaraang araw. So, once na matanggal ko itong mga sinampay dito, pwede na ulit makapagluto dito sa labas. Si Pinggoy, ililipat niya lang yung gasolet namin. Ipapasok ko na nga rin sa loob. Itong mga damit na ito para na mamatopi ko na and habang nagtatanggal nga ako ng mga damit, bigla namang lumabas ng pintuan si Pinggoy. So ayan, pinasuyo ko na nga na ipasok na nga itong mga damit at ilagay muna doon sa aming sofa sa kwarto. Tapos sabi ko, ito rin mga underwear kaso basa pa nga daw. Sabi ko, bakit basa pa to? Yung iba tuyo na. Sabi niya, hinandwash niya nga pala itong mga underwear. Grabe naman talagang lalab ko kasi nung isang araw sabi ko, wala na akong pante. Sabi niya, sige ako bahala. Bibili nga pala siya sa tindahan ng Lucky Me Chicken at egg kasi yun yung kinikrave namin. Parang ang sarap mag-ulam ng ganun kapag ganito yung weather. So sabi niya, magsasalang daw siya sa washing machine as long as ayusin ko daw yung mga pagkaka-arrange ng mga karton dito. So ang ginawa ko, nilipat ko lang yung mga karton dito sa may sampayan banda na tinakpan ko nga ng picnic mat para makapagsala nga siya sa washing machine. And yes, ang dami naming labahin. And kung mapapansin nyo, merong shower curtain nga dito sa may bandang likod ni Pinggoy. Nasira na talaga ng tuluyan. So, kung ipapatrapal ko yan, may idea ba kayo kung magkano? Gusto ko talaga yung roll up ba yun para naaangat ko siya. Parang yun sa buri blinds na angat kapag maaraw, tas nabababa kapag maulan. Ilalabas ko na nga rin itong aming itim. Ay, hindi pala ito itim. Gray daw yan, sabi ni seller. Dark gray na basurahan. Dahil dito talaga ang pwesto niya. Kasi yung isa naming maliit na basurahan dito na kulay puti, sira na siya. Hindi na nag-automatic open. Kaya naman, madedemote na yung basurahan na yun. Lalagay na namin yun sa labas ng gate. Para may maliit na trash can pa rin kami sa labas ng gate. Alam mo, madalas talaga, kinakapos talaga ako every time na nagvo-voice over ako. Napakahirap din kaya mag-voice over sa totoo lang. Tapos ito pa, itong plastic, pinakamalaki na daw tong binili ni Pinggoy. Hindi kasya doon sa bago na yung basura, nakakaloka. Speaking of basurahan, meron kami dito sa kitchen na maliit na basura. Itatapon ko na nga yung laman niya and then ilalagay ko muna siya sa malaking supot. Pati na rin yung basura namin sa CR. Mostly mga diaper ito ng mga bata. So, ayan. For the tapon na nga muna tayo para makapagpalit na ako ng plastic. And may nabasa ako nag-comment kaano daw katagal itong gasolet nga na ginagamit namin pangluto. Hindi ko pa masabi kasi simula nga nung nakuha namin yan, pinarefillan namin yung tangke. Up to now, hindi pa namin nauubos dahil, ayan, nagagamit pa nga rin ni Pinggoy. So, feeling ko naman, sulit siya kasi nasa 270 something lang yan pa refill. Ilang linggo na rin, 'di ba? Kasi dati yung butane na ginagamit nga ni Pinggoy, siguro mga 5, 6 or 8 na lutuan lang yun. So, medyo magastos talaga kapag butane kumpara dito. Feeling ko lang. And meron ding nag-comment, bakit hindi na kayo gumagamit ng induction? Nasira na po siya. So, meron pala akong balak na ilagay pa dito sa isang malaking storage box. I think ilalagay ko doon yung ilan sa mga seasonings na madalas ginagamit ni Pinggoy every time magluluto siya para at least maiwasan yung papasok-pasok labas niya every time nagluluto siya dito. Para kahit papano nasa isang storage box lang yung mga mantika, toyo, at saka ilang mga spatula or something. Mga sandok, ladle, diba? So next naman na aasikasuhin ko ay itong storage rack namin na kulay itim dito sa may gilid. And huwag kayong mag-alala, alam ko mukha siyang nakaharang doon sa mga lagay namin ng sapatos ni Pinggoy. Degulong naman siya, so madali lang siyang ilipat-lipat kung kailangan namin kumuha ng sapatos kasi nga talaga namang medyo natatakpan niya yung sapatosan namin ni Pinggoy. So yung iba nga pala dito ay ilalet ko yung iba ibebenta ko kasi meron akong kailangan pag-ipunan. Alam mo, mukha lang mabilis yung mga pagkikilos ko dito pero ang challenge
challenging pala kasi feeling ko para akong naglalaro ng Tetris dito. Kasi paano ko may isasalansa na maayos yan? Pero in fairness, may extra space pa nga ako dito. Tapos yung mga storage boxes ko, napagkasya ko naman dito sa ilalim. Para naman sa pangmerienda namin, nag-boil lang ng mais si Pinggoy dito. Tapos dumating pala yung parcel ko. Ang laman, ito, in-order ko na talaga ito. Dahil madalas ko to nakikita na recommendation ng charger para sa cellphone ko nga, U-Green. Kasi ang sabi nila, fast charger din naman daw to. Tapos, napakamura lang. So, chinek ko siya sa orange app, pati na rin sa black app. Tapos, ang napansin ko, pag sa black app ka umorder, may color pink, may purple, may blue. Pag sa orange app kasi, white lang. So, in-order ko na siya. And sobrang ganda niya. Mas mura talaga to. Kasi nasa mga 600 or 700 pesos lang yung bili ko nito. Unlike kung bibili kami ng original na charger, aabuti ng 2-4 isang set. Napakamahal talaga. Ilang buwan na rin kasi kami problemado sa charger dahil bumigay na nga yung original charger na kasama ng phone ko. Even yung charger ni Pinggoy, OLADs na rin. So, eto nga ang susubukan ko. And gandang-ganda ako sa kulay niya. As in, ayan o, baby pink. Tapos, meron pa siyang charger organizer na strap na ito. O, diba? Ang cute! Kung bet nyo rin ito, ilalagay ko yung link sa comment section or sa showcase. Initially kasi, nag-request ako ng free sample nito. Hindi talaga na-approve. Okay lang naman dahil hindi ko naman forte talaga yung mga teki-teki na product. So anyway, after ko magkikilo sa labas, finally nakakain na ako ng lunch and dito na lang ako pumwesto sa kwarto kasi gusto ko na nga talagang makapag-binge watch. So mukha lang talagang hindi ganun kalinaw kasi nga bukas yung bintana, bukas yung ilaw sa kusina. Pero, pag dark talaga yung kwarto, mas vibrant yung color. Like, ayan, pinapatay ko kay Pinky yung ilaw sa may kusina. Kapag sinarado ko pa ng tuluyan yung bintana at binaba yung blinds, mas magiging dark pa sa kwarto. Parang cine level yung experience talaga every time nanonood kami ng ganito. Tas ang lamig pa ng panahon. Ang sarap talaga magbabad lang ng nood, diba? So, for today, ang bala ko ay The Judge from Hell. Ang susubukan kong panoorin. Pero hindi ko nga agad natapos dahil alam mo ba ang nangyari dahil madaling araw palang gising ako, inantok ako. Yun din yung dahilan kaya napaka-late na ng upload nitong vlog. O siya, ayun lang muna for today.